Sa loob ng maraming taon, inaasahan ng buong mundo na Taiwan ang susunod na gagalawin ng China. Mismong si Xi Jinping ang nagsabi na walang makakapigil sa tinatawag niyang reunification. Pero habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa Taiwan, may tahimik na tanong na lumilitaw sa likod ng eksena. Paano kung hindi Taiwan ang una nilang target? May mga bagong ebidensya na nagpapatunay dito. Kabilang ang leaked Russian intelligence na nagpapahiwatig na maaaring may mas malaki at mas delikadong plano ang Beijing. Sa halip na Taiwan, posibleng Siberia ang una nilang galawin. Kung mangyari iyon, isang gabi lang ay pwedeng mabasag ang global balance of power. Pero bago nating ipagpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Sa unang tingin, parang katawa-tawa ang ideya. Bakit sasakupin ng China ang isa sa mga pinakamalapit nitong strategic partners? Lalo na ngayon na mukhang mas solid ang samahan nila kaysa dati. Pero kapag sinuri mo ang nangyayari, mapapaisip ka talaga. Dahil sa Western sanctions laban sa Russia, halos naputol na ang koneksyon ng Moscow sa malaking bahagi ng Europe at North America. Dahil dito napilitan ng Kremlin na tumalikod sa kanluran at tumingin sa silangan. Umaasang doon manggagaling ang trade at investment na kailangan nila para buhayin muli ang nanghihinang wartime economy nito. At buong-buo itong tinanggap ng China. Simula nang magsimula ang gera sa Ukraine, ang China ang naging pinakamalaking buyer ng Russian fossil fuels. Nag-invest ito ng hundreds of billions of dollars sa oil, coal at gas. Hindi lang yun. Ang kabuuang trade sa pagitan ng Russia at China ay sumirit sa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Noong 2024, umabot ito sa $245 billion, doble kumpara noong 2020. Karamihan din sa exports ng Russia papuntang China ay fossil fuels at natural resources. Samantala, ang China naman ay nagpapadala sa Russia ng halos lahat, mula sa cars at tractors hanggang electronics at consumer goods. Sa maraming aspeto, China ang nagsisilbing life support ng Russia. Sa katunayan, ayon sa isang Russian official na umamin kamakailan, without China, we would not have been able to make a single missile, let alone a drone, and the whole economy would have collapsed long ago. If they wanted it, the war would have been over long ago. Sa madaling salita, kung wala ang China, matagal nang bagsak ang ekonomiya ng Russia at posibleng tapos na rin ang gera sa Ukraine. Habang ang karamihan ng Europe ay unti-unting umiwas sa Russian resources sa buong 2020s, patuloy namang pinupunan ng China ang puwang. Mas maraming investment, mas maraming bilihan, mas malalim na dependency. At dito nagiging interesante ang tanong. Kapag ang isang bansa ang nagpapakain, nagpapagana at nagliligtas sa ekonomiya ng isa pa, sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan? Ito ang konteksto kung bakit ang ideya ng China na gumalaw hindi sa Taiwan kundi sa Siberia ay hindi na basta wild theory. Ito ay tanong na dahan-dahang nagiging strategic possibility. Isang senaryo na maaaring magpabago sa takbo ng mundo kung magkatotoo. At habang ang mundo ay patuloy na nakatingin sa Taiwan, baka ang tunay na lindol ay naghihintay talaga sa hilaga. Sa kabila nito, hindi lang sa trade umaasa ang Russia sa China. Tinutulungan din ito ng Beijing na makalusot sa Western sanctions, lalo na pagdating sa mga critical na produkto na kailangan ng war machine ng Russia. Ang tawag sa mga produktong ito ay dual-use goods. Ibig sabihin pwede silang gamitin sa civilian at military na paraan. Kasama rito ang ilang uri ng chemicals at electronic components tulad ng sensors at computer chips. Mga bagay na mahalaga sa paggawa ng tanks, drones, missiles at iba pang military systems. Halos walang bansang gustong makitang direktang nagpapadala ng armas sa Russia. Maliban sa North Korea at Iran, ayaw ng karamihan na masangkot ng lantaran. Pero dito nagiging madiskarte ang China. Sa halip na magpadala ng baril o military vehicles, nagpapadala ito ng mga pyesa at materyales na pwedeng gamitin ng Russia para gumawa ng sarili nitong armas. Sa ganitong paraan, napapanatili ng China ang geopolitical image nito habang tahimik na tinutulungan ang gera ng Russia. Ang problema para sa Moscow, hindi nito kayang gawin ng karamihan sa mga produktong ito mag-isa. Dahil dito naging sobrang dependent ang Russia sa China. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang hawak ng Beijing. Sa ibabaw mukhang mas tumitibay ang relasyon ni Putin at Xi. Ilang beses na silang nagkita ng personal at ang militar ng dalawang bansa ay nagsagawa ng dozens of joint military exercises sa mga nakaraang taon.
Pero kung susuriing mabuti ang datos, may mga bitak na lumalabas. Halimbawa, noong 2024, may 11 joint military exercises ang China at Russia. Pero noong 2025, bumaba ito sa 4 na lang. Ganito rin yung makikita sa mga trade chart. Oo, nananatiling pinakamalaking buyer ang China ng Russian resources. Pero ang actual na halaga ng investment nito sa Russia ay unti-unti nang bumababa. Sa publiko, todo pakita ang dalawang bansa na mas matibay kaysa dati ang kanilang samahan. Pero ayon sa isang ulat mula sa Royal United Services Institute o RUSI, ang pangunahing defense at security think tank ng United Kingdom, may seryosong problema sa likod ng kurtina. Ayon sa RUSI, the long-term dynamics of this relationship suggest a purely transactional approach, with China exploiting Russia's economic weaknesses. Ultimately, Putin, through his dreams of Russian revanchism, has transformed Russia into a tool for its ambitious and unreliable eastern neighbor. Sa mas simpleng salita, ginagamit ng China ang kahinaan ng Russia, hindi bilang tunay na kaalyado, kundi bilang isang kasangkapan. May konkretong ebidensya rito. Ayon sa ulat ng Bank of Finland's Institute for New Economies, sinimulan ng sulitin ng mga Chinese exporters ang mahina ng posisyon ng Russia. Marami sa kanila ang nagtaas ng presyo ng dual-use goods na ipinapadala sa Moscow. May mga produktong tumaas ang presyo ng close to 90% sa pagitan ng 2021 at 2024. Samantala, ang parehong mga produkto na ipinapadala sa ibang bansa ay tumaas lang ng 9%. Dahil dito napilitan ng Russia na bawasan ang ilan sa mga binibili nito. Mas lalong nagiging malinaw ang tensyon kapag pinakinggan ang mga pahayag ng mga high-ranking Russian officials. Ayon sa isa sa kanila, China does not behave like an ally. Sometimes it lets us down and stops payments. Sometimes it takes advantage. Sometimes it's outright robbery. There is nothing allied about it. At kung iisipin mong matindi na yon, mas malala pa ang pananaw sa loob mismo ng Russian intelligence. Noong June 2025, isang 8-page report mula sa Federal Security Service o FSB ang nakalabas sa publiko matapos umano itong makuha ng Aris Leaks Cybercrime Group. Ang ulat ay naipasa sa mga reporter ng The New York Times na siya namang nagbahagi ng ilan sa mga detalye sa Western intelligence agencies at kalaunan sa publiko. At ayon sa mga impormasyong iyon, malinaw na sa loob mismo ng Russia, marami na ang naniniwalang hindi kaalyado ang China, kundi isang tahimik na opportunist na handang samantalahin ang kahinaan ng isang bansang unti-unti nang nauubusan ng pagpipilian. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung magkakaproblema ba ang relasyon ng China at Russia, kundi kung kailan at gaano kalaki ang magiging epekto kapag tuluyan ng bumigay ang pagkakaibigan nila na matagal na nilang ipinapakita sa mundo. Ayon pa sa ulat, may isang tense at mabilis na umuunlad na intelligence battle na tahimik na nagaganap sa pagitan ng Russia at China, malayo sa mata ng publiko. Mas lalong nagiging kapansin-pansin ang timing. Ilang araw lang bago lusubin ng Russia ang Ukraine noong February 2022, inaprubahan ng Federal Security Service o FSB ang isang bagong counterintelligence program na tinawag na Entente-4. Malinaw ang layunin ng programang ito. Pigilan ang mga Chinese spies na sirain o pakialaman ang interes ng Russia. At napakahalaga ng timing. Habang papunta na ang Russia sa isang malaking gera at ilalaan ng napakarami nitong military resources sa Ukraine, kinabahan ng intelligence services nito na baka samantalahin ng China ang pagkakataon. Isang Russia na mahina, abala at kulang sa depensa. Dahil dito bumuo ang FSB ng bagong intelligence unit na ang tanging trabaho ay bantayan ang galaw ng Chinese intelligence at magbigay ng babala kung may nakikitang banta. At ayon sa ulat, nakakabahala ang kanilang mga natuklasan, lalo na para sa Kremlin. Binanggit sa report na may mga opisyal sa loob ng FSB na tinitingnan na ang China bilang kaaway at itinuturing itong seryosong banta sa seguridad ng Russia. Ayon sa mga officer, mas agresibo na raw ngayon ang Beijing sa pagre-recruit ng Russian spies. Layunin umano nitong makakuha ng sensitibong military secrets at technologies. Mas malala pa, may mga ulat na tinatarget ng China ang mga dismayadong Russian scientists. Sinusubukang hikayatin silang sumali o magbahagi ng classified information. Bilang tugon, inutusan ng FSB ang mga tauhan nito na harangin ang banta at pigilan ang paglipat ng importanteng strategic information papunta sa China. May mga personal na pagpupulong silang isinagawa sa ilang Russian citizens na malapit ang trabaho sa China.
Sa mga meeting na ito, binalaan sila na sinusubukan daw ng Beijing na samantalahin ng Russia at pinayuhang huwag magbahagi ng anumang sensitibong impormasyon. Hindi lang iyon, inatasan din ng FSB ang constant monitoring ng users sa isa sa pinakamalaking Chinese messaging apps, WeChat. May mga phone na hinak at mga data na sinuri para mas maintindihan ang tunay na intensyon at mga lihim na plano ng China. At ayon sa mga FSB officers, may nakita silang ebidensya na aktibong nag-eespiya ang China sa Russian military operations sa Ukraine, lalo na para aralin ng Western weapons at modern warfare tactics. Pero ang pinakamalaking bomba sa buong ulat ay ito. Ayon sa FSB, may takot sila na ang China ay unti-unting naghahanda para mag-claim ng Russian territory. Dagdag pa nila, may mga Chinese agents na aktibo na sa Arctic region, gumagamit ng mining companies at research centers bilang takip sa kanilang tunay na espionage activities. Ang ideya ng China na pumasok sa teritoryo ng Russia ay matagal nang kinatatakutan ng mga opisyal sa Kremlin at ng mga Russian nationalists. Hindi ito basta haka-haka. Ang Russia at China ay may pinakamahabang border sa buong mundo na umaabot sa 2,615 miles or 4,208 kilometers. At ang mas sensitibo, hindi sang-ayon ng China sa paraan kung paano iginuhit ang border na yun. Sa loob ng maraming taon, may mga Chinese nationalist na nagsasabing hindi patas ang mga kasunduang nilagdaan noong 19th century na ginamit ng Russia para i-annex ang malalaking lupain, kabilang ang Pacific Port City ng Vladivostok. May ilan pa nga na umaasang darating ang araw na babaguhin ang mga mapa at maibabalik sa China ang mga lupain na para sa kanila ay dapat ay kanila talaga. Sa maraming paraan, nagsimula na ang China sa paghahanda ng pundasyon para sa ganitong posibilidad, hindi sa pamamagitan ng baril, kundi sa impormasyon, impluensya at tahimik na galaw sa likod ng eksena. At dito nagsisimulang magmukhang hindi na ganoon kalayo ang ideya na ang susunod na lindol sa relasyon ng China at Russia ay maaring mangyari hindi sa Taiwan kundi sa Siberia. Noong 2023, may isang tahimik pero napakahalagang hakbang ang ginawa ng China. Naglabas ito ng bagong mga mapa kung saan ginamit na ang historical Chinese names para sa ilang bayan at lungsod na nasa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Kasunod nito, naglabas pa ng utos ang Ministry of Natural Resources ng China. Lahat ng susunod na Chinese maps na may kinalaman sa Russia's Far East region ay dapat gumamit ng Chinese names, hindi ng Russian ones. Halimbawa, ang Vladivostok, isang mahalagang Russian port city, ay tinatawag na ngayon ng China bilang Haitian Way. Hindi lang iyon ang pagbabago. May napansin ding kakaiba sa isang isla sa mismong international border ng Russia at China. Ang islang ito ay kilala bilang Bolshoy Ussuriski Island sa Russia at Black Bear Island sa China. Matatagpuan ito sa tagpuan ng Amur at Ussuri Rivers. Mula noong 2008, ayon sa Sino-Russian Border Agreement, hati ang isla sa dalawang bansa. May malaking bahagi ang China at may natira naman sa Russia. Pero sa pinakabagong Chinese maps, ipinapakita ang isla na buong-buo ng sakop ng China. At hindi rito nagtatapos ang mga senyales. May mga ulat na nagsasabing nagsimula ng bumili ng malalawak na lupa ang mga Chinese farmers sa Primorsky Krai, isang border region ng Russia. Mahalagang tandaan, ang Primorsky Krai ay isinuko ng China sa Russia noong 1860 sa panahon ng Qing Dynasty. Pero sa paglipas ng panahon, naging paksa ito ng lumalaking interes ng mga policymaker sa Beijing at ng mga Chinese nationalists. Sa katunayan, kung paanong gustong-gusto ni Vladimir Putin na sabihing lahat ng Ukraine ay pag-aari ng Russia, may kaparehong pananaw ang pamunuan ng China pagdating sa Primorsky Krai at sa iba pang Far East Siberian territories. At habang paulit-ulit na binibigyang diin ni Xi Jinping ang tinatawag niyang Great Rejuvenation of the Chinese Nation, hindi naganap na imposible ang ideya na gustuhin ng China na bawiin ang mga lupang ito. Para sa Russia, nakakabahala ito, lalo na ngayon. Bumagsak na ang geopolitical standing ng bansa, humina ang dating malakas na ekonomiya, at patuloy itong tinatamaan ng war losses, sanctions, at international isolation. Ayon sa ulat ng FSB, may mas malalim pang nangyayari. Sinasabi sa report na ang ilang Chinese academics ay aktibo ng nagtutulak ng territorial claims laban sa Russia. Umano'y gumagawa sila ng mga research at ebidensya na gagamitin para suportahan ang mga claim na ito. Kasama raw dito ang paghahanap ng bakas ng ancient Chinese peoples sa Far East regions ng Russia.
Isang hakbang na maaaring gamitin para impluwensyahan ang lokal na opinyon at patibayin ang naratibo na may lehitimong karapatan ang China sa mga lugar na iyon. Bilang tugon, inutusan ng FSB ang mga tauhan nito na ilantad ang ganitong revanchist behavior at harangin ang mga pagsisikap ng China na gamitin ng Russian scientists o archival records bilang suporta sa kanilang mga pag-aaral. Sa isang internal memo, malinaw ang utos: conduct preventative work with respect to Russian citizens involved in the said activities. Restrict entry into our country for foreigners as a measure of influence. Pero ayon sa ulat, hindi lang sa Far East dapat mag-alala ang Russia. May mga palatandaan na ang China ay unti-unting nagpapalawak ng impluensya at posibleng naghahanda ring lumapit sa iba pang sensitibong bahagi ng Russian territory. Ayon pa sa ulat, may natuklasan ng mga ahente ng FSB na mas lalong ikinabahala ng Kremlin. Lumilitaw na gumagawa raw ang Beijing ng isang new strategy para palakasin ang impluensya at soft power nito sa Central Asia. Mahalaga ang rehiyong ito dahil marami sa mga bansang naroon ay dating bahagi ng Soviet Union at sa loob ng mahabang panahon ay umaasa sa Russia pagdating sa trade, seguridad at suporta. Base sa intelligence ng FSB, sinimulan ng China ang bagong approach na ito sa Uzbekistan. Hindi detalyado ang paliwanag sa ulat kung paano eksaktong gumagana ang strategy. Ang tanging binanggit ay may kinalaman ito sa tinatawag na humanitarian exchange. Pero kahit kulang ang detalye, malaking red flag na ito para sa Russia. Sa puntong ito, halos paubos na ang mga kaibigan ng Moscow. Marami na itong nawalang trade deals at naputol ang maraming international connections dahil sa gera sa Ukraine at sa Western sanctions. Dahil dito, desperado ang Russia na mapanatili ang relasyon nito sa mga bansang matagal nang nakaasa sa kanya. Mga bansang tulad ng Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan at Turkmenistan. Pero may masamang balita. Sa mga nakaraang taon, may mga senyales na unti-unting lumalayo ang ilan sa mga bansang ito sa Moscow. Unti-unti ring napapagtanto ng kanilang mga leader at opisyal na baka hindi na ang Russia ang pinaka-maaasahang partner. Ayon sa isang kamakailang ulat ng Hudson Institute, in the wake of the Russia-Ukraine war and the cascading effects of Western sanctions, the 5 Central Asian republics, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan are recalibrating their foreign policies, asserting their sovereignty, and embracing a multipolar future. This regional realignment is ending Russia's centuries-old monopoly over Central Asia. Sa mas simpleng salita, nagbabago ang direksyon ng Central Asia. Ang ilan sa mga bansang ito ay tumingin na sa kanluran, nagpapalakas ng ugnayan sa United States at mga bansa sa Europe. At kung tama ang ulat ng FSB, ang ilan naman ay tumingin na rin sa silangan palapit sa China. Unti-unti silang bumubuo ng bagong trade deals, security arrangements at cooperation agreements na dahan-dahang pinapahina ang ugnayan nila sa Moscow. At habang palakas ng palakas ang impluwensya ng China sa mga rehiyong ito, mas tumitibay rin ang kumpiyansa nito. Posibleng hanggang sa puntong handa na itong kumilos laban mismo sa Russia kung kinakailangan. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang mga revelasyon ng FSB report. Binibigyang din nito ang interes ng China sa Arctic at Northern Sea route ng Russia, isang napakalawak na rehiyon na umaabot sa hilagang baybayin ng bansa. Noon ang mga tubig sa lugar na ito ay sobrang nagyeyelo, kaya halos walang economic value para sa shipping at trade. Pero sa nagbabagong mundo, nagbabago rin ang halaga ng Arctic. At para sa China, ito ay hindi lang rehiyon ng yelo, kundi isang bagong oportunidad na maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa hinaharap. At habang tuloy-tuloy ang climate change, tumataas ang temperatura at unti-unting natutunaw ang ice caps. Dahil dito, ang bahaging ito ng mundo ay maaaring maging bagong mahalagang shipping lane sa malapit na hinaharap. Kapag tuluyang nagbukas ang rutang ito, malaki ang mababawas sa shipping time sa pagitan ng Asia at Europe. Ibig sabihin mas mabilis, mas mura at mas efficient ang trade. Hindi lang para sa China, kundi para sa dozens of countries na konektado sa rutang iyon. Para sa China, napakalaking oportunidad nito. Mas lalaki ang imports at exports, mas bibilis ang galaw ng produkto at mas lalakas ang posisyon nito sa global trade. Noon mahigpit ang kontrol ng Russia sa lahat ng Chinese activities sa Arctic. Pero ngayon isa na ang Russia sa pinakamahina nitong estado sa kasaysayan. At maaaring ito na ang tamang timing para kumilos ang Beijing.
Habang dumadami at humihigpit ang Western sanctions, may paniniwala raw sa Beijing na kailangan ng Russia ang tulong ng China para mapanatili ang umiidad na Arctic infrastructure nito. At hindi lang ito haka-haka. Sa mga nakaraang panahon, ang Russian gas company na Novatek ay humingi na ng tulong sa China para maisalba ang Arctic Liquefied Natural Gas project nito. Isang proyektong dati nilang ginagawa kasama ang US firm na Baker Hughes. Dagdag pa rito, ayon sa ulat ng FSB, may mga indikasyon na nasa Arctic region na ang mga Chinese spies nagmamanman at nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga plano at development ng Russia sa lugar. Kung pagsasamahin ang lahat ng ito, nagsisimulang maging malinaw ang isang bagay. Kapag tinimbang ng China ang pros and cons ng pag-atake sa Siberia kumpara sa Taiwan, hindi na ganoon kahirap makita kung bakit maaaring mas piliin nitong kumilos laban sa Russia at bakit maaaring mas matalino at mas strategic iyon sa kasalukuyang panahon. Sa papel, parang katawa-tawa ang ideya. Kung tutuusin, napakalaki ng Russia kumpara sa Taiwan. Eksaktong 475 times larger at may population na 6 times greater. Pero hindi ito usapin ng laki ng lupa o nakikitang lakas ng militar. Ito ay usapin ng pagkakataon at higit sa lahat timing. At sa ngayon, ayon sa posibleng pananaw ng Beijing, hindi pa tamang oras para umatake sa Taiwan. Habang ang buong mundo ay nakatingin sa isang direksyon, maaaring ang mas madaling galawin ay ang hindi inaasahan. Huwag din nating kalimutan ang isang napakahalagang detalye. Kahit relatively maliit ang Taiwan, hiwalay ito sa China ng 100-mile na Taiwan Strait. At ayon sa kasaysayan ng mga gera, napakahirap tumawid ng malalaking anyong tubig kahit para sa pinakamalalakas na hukbo. Noong World War II, naranasan mismo ng hukbo ni Hitler kung gaano ito kahirap. Halos hindi nila makayanan ang 22-mile na pagitan ng France at United Kingdom. Mas malala pa rito ang Taiwan Strait. Mas malapad ito at mahigpit na binabantayan, hindi lang ng modernized military ng Taiwan, kundi pati ng mga kaalyado nito, kabilang ang pinakamalakas na military power sa mundo, ang United States. Noong 2023, isang wargame na isinagawa ng Center for Strategic and International Studies ang nagpakitang halos siguradong babagsak ang anumang pagtatangka ng China na sakupin ng Taiwan at magreresulta pa sa napakalaking casualties sa lahat ng panig. Ayon sa pag-aaral, sa loob lang ng 3-week conflict maaaring mawalan ng China ng at least 10,000 troops, pati dozens of combat aircraft at naval vessels. At hindi lang militar ang mawawasak, ekonomiya ng buong mundo ang tatamaan. Sa isang 2024 analysis ng Bloomberg Economics, tinatayang ang gera sa Taiwan ay maaaring magdulot ng $10 trillion na pinsala, katumbas ng 10% ng buong global GDP. Dagdag pa rito, babagsak ang global supply chains dahil ang Taiwan ay major producer ng semiconductors, mga piyesang critical sa global tech industry. Kapag pinagsama ang napakalaking gastos, ang risk ng direct war laban sa United States at ang posibilidad ng global conflict, madaling makita kung bakit pinipili muna ng China na huwag galawin ng Taiwan sa ngayon. Pero pagdating sa Russia, ibang usapan iyon. Ang pag-atake sa Russia ay hindi malamang magdulot ng ganoon kalalang epekto. Una, kaunti na lang ang kaalyado ng Russia. Sa katunayan, sobrang dependent na ito sa China para manatiling buhay, ekonomiya man o military. Kung sakaling tumawid ang People's Liberation Army o PLA sa hangganan ng Russia, walang malalaking kolisyon ng bansa ang agad tatalon para ipagtanggol ito. At higit sa lahat, napakayaman ng Siberia. Puno ito ng oil, gas, gold, diamonds at rare earth minerals. Lahat ay kritikal para palakasin at suportahan ng ekonomiya ng China. Hindi pa riyan nagtatapos. Mayaman din ang Siberia sa fresh water. Ang Lake Baikal pa lang ay naglalaman ng 20% ng buong unfrozen fresh water ng mundo. Sa panahong maraming northern provinces ng China ang nakararanas ng drought at water scarcity, ang pagkontrol sa ganitong kalaking supply ng tubig ay may hindi masukat na benepisyo. Kung tutuusin, ang pagkuha kahit ilang bahagi lang ng resources ng Siberia ay maaaring mas mahalaga pa sa ekonomiya ng China kaysa sa pag-take over ng Taiwan. Dito nito makukuha ang mga kailangan nito para maabot ang projected GDP growth targets, matugunan ang palaki ng palaking energy demands, at masiguro ang critical materials para sa mga proyekto tulad ng military modernization at green technology investments. Kaya kahit na nananatiling long-term goal ang Taiwan, sa kasalukuyan, mas lohikal, mas mahalaga, at mas kayang targetin ng China ang Russia.
At kung tama ang intelligence ng FSB, maaring nagsimula na ang paghahanda. Lalo na todo handa ang China na palakasin ang militar nito bago ang PLA Centenary Celebration sa 2027. Hindi na rin malabong isipin na ang isang full-scale invasion ay mas malapit kaysa inaakala ng marami. Para mas maintindihan kung paano lalo pang lumubog ang Russia sa isang sitwasyong hindi kailanman inakala ni Putin, panoorin ang video namin tungkol sa totoong bilang ng Russian troop losses sa Ukraine. O kaya naman silipin ang aming detalyadong breakdown kung paano bumalikwas laban kay Putin ang sarili niyang paghahangad ng kapangyarihan na nagdulot ng hindi na maayos na pinsala sa katayuan, pagkakaisa at ekonomiya ng kanyang bansa.